2010 sa gitna ng umiingay na spekulasyon tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Sa 24 oras, naglahad ng kanyang niloloob si Valenzuela City Councilor Shalani Soledad patungkol sa kanilang di umano'y paghiwalay ni President Noynoy Aquino. Meron kang gustong linawin about yung reports about your supposed breakup, etc. Wala na siguro. For the moment siya, yung sa relationship namin, we will keep it with Noy and me na lang. We will keep it with us na lang muna. Are you still in touch with her? Sa amin na lang yan siya. Despite the straight-to-the-point questions, naging mailap ang konsehala sa pagbibigay ng anumang detalye. Pero kamakailan lamang, naglabas ang Yes Magazine ng mga impormasyon about the Pinoy-Shalani breakup sa kanilang November issue. Sa nasabing issue, binalikan ng Yes Magazine ang di umano'y pagsisimula ng much-talked-about relationship. Sources say, July 28, 2008, unang nagkakilalang dalawa sa isang restaurant sa Tomas Morato. Nasunda rito ng iba't ibang public appearances ng dalawa na magkasama. After their 2-year love affair, naging maugong ang balibalitang naghiwalay na raw ang dalawa. Ang earliest account ng kanilang pagkakalubuan ay ang di umano'y pag-uusap ni na Pinoy at ng kapatid niyang si Bolsy noong 2009 sa ospital kung saan nakakonfine pa noon ang yumaong Corazon Aquino. Lalong tumindi ang haka-haka nang hindi raw sumipot si Shalani sa Christmas dinner ng mga Aquino noong 2009. Lubha rin daw nakapagtataka ang hindi pagtungtong ni Shalani sa Malacanang during Pinoy's 100 Days in Office. Huling nagkasama sina Pinoy at Shalani noong May 28, 2010 sa premiere night ng indie film na Noy sa Rockwell. Dalawa ang sources ng Yes Magazine na nagbigay sa kanila ng impormasyon sa Pinoy-Shalani breakup. Una, ang customer na nakakita sa dalawa na nagdi-dinner sa isang restaurant sa Quezon City nung gabi na umuwi si President Noynoy after his official trip to the US. Nakita raw niya ang seryosong pag-uusap ng magkarelasyon sa private area ng nasabing establishment. Ayon naman daw sa second informant na Malacanang Palace insider. Alam mo, ganun talaga. Alam mo yung hindi talaga swak, yung hindi match. Ganun na nga, pero I can't speak for him. Hindi naman ako confident. After their unpublicized breakup, ilang beses daw nakitang nakikipag-date muli ang Pangulo. Just recently, nalink siya sa stylist to the celebrities na si Liz Uy. Marami ang nagpapatunay sa madalas na pagsasama nila sa mga sumusunod na okasyon. In a celebrity event, sinubukan naming hinga ng reaksyon si Liz. Pero tumanggi siyang magpa-interview. Samantala si Shalani, naiintriga naman sa kanyang fellow politician na si Mayor Sherwin Gatchalian. Mayor Sherwin denied the issue. Ayon naman sa isang taga-Valenzuela Information Office, Mayor Win told me just now to extend his apologies, but her refuses to answer your inquiries because it's totally not true and unfair for Councilor Shalani. in the midst of all these controversies, nananatiling tahimik sina Pinoy at Shalani. Isang text message lamang ang natanggap namin mula sa empleyado ng konsehala. Good PM. Narsi po sa office ni Councilor Lani Soledad. Sensya daw po muna. Pass daw po muna si Councilor Lani. Medyo busy daw po kasi siya. Thank you po. Patuloy namang tututukan ng Showbiz Central ang development sa kwentong ito. We'd like to thank John Maglipon and Yes Magazine for providing us some of the pictures and the information of that segment. Ako naman, ang opinion ko about this, I greatly admire what Pinoy has already said about this matter. Na parang private matters should be allowed to be kept private. In any case, ang sabi niya... Ngayon ko lang na-realize, syempre relate ka nga pala sa issue. Ngayon ko lang na-realize. Huwag mo na yun i-point Sorry, Pia, out. sorry. Ikaw Okay, naman. tuloy. Anyway, in any case, sabi nga naman niya, all the parties concerned already know where they stand. So, ibig sabihin na settle na whatever arrangements had to be made between all the parties concerned. So, Tama. quiet na siya doon. Ako, ganito naman yan. Si Shalani, aking kumare. Okay. Ayan, oo. Of course, meron kayong mga common friends. And yes, according to our common friends, may reliable sources, ang mga matatabil ng dila na pinagchichismisan ito sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Correct. Sa lahat ng beauty parlor at barber shop at mga call centers, no? Yes, break na talaga. At yun nga, tama ka doon. Privado. Ang sagwa naman, di ba? Presidente ng Pilipinas. Talking about his love life. na nag-break sila ng kanyang girlfriend.
And so as Shalani, she's very busy sa paglilingkod sa mga constituents niya sa Valenzuela. At ngayon mag-showbiz na daw itong si Shalani. So parang sa punto na yon, bukod sa hindi naman sila showbiz, naiintindihan ko na hindi sila nagpapa-interview. Sa artista kasi, di ba, hindi ko type yan eh. Pero sa punto na mga politicians Public naman officials. sila. Of course, public officials. Pero ang sagwa naman talaga kung break na kami, ganyan. So, But how is she these days? Is she broken broken okay up? kasi nga mag-artista na. So I guess okay na okay yon. So- At si Pinoy naman ay napaka-busy ng ating presidente para pag-usapan sa telebisyon ang kanyang love life na Mayak-maya. nasira. Di ba? Oo Ang nga. pangit. I think the interest is coming from, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, but I think this is the first time in the history na ang presidente natin ay walang asawa. Ay, Binata. bachelor. Diba? Binata, bachelor. So, what I can say naman about this, because people have been coming up to me asking me about how I feel about this, what I know, pwede mo bang i-share sa amin mga nalalaman mo? Oh, yan, na-confirm ko na na-break. Makukonfirm mo ba na nililigawan ba or mag-shota Na na si ba? Liz. Si Pinoy at ang stylist niya na si Liz Uy na best friend mo. Okay, I highly respect the fact that Liz is a private individual. Hindi po siya artista. So, I'm very close to Liz. She's one of my bestest friends and we see each other constantly. And she has my trust. So, I don't want to break that. And this is not my story to tell. So, sa mga tao, sana wag niyo po akong tanungin kung anong alam ko, what I can confirm. Kasi hindi ko po to istorya. Hindi ko na naman pinangarap na bulabugin ako ng PSG, di ba? So, ang masasabi ko lang dyan, kung happy ang presidente natin, if he's inspired, a happy president means a happy disposition for our country. Di ba? Tama. And A kung happy president is a productive president. Yes. So at least happy yung presidente natin kung inspired man siya at kung si Liz man ang nagbibigay sa kanya ng inspirasyon, there's absolutely nothing wrong with that. First, they're both single and second, they're both highly eligible. Correct. Alam mo, bagay sila. Sa stress naman ang dinadanas ni Pinoy ngayon sa ating bansa at sa maski sa mga kabinete niya, di ba? I'm sure that's the least of his deserving concern. siya na magkaroon ng love life, di ba? Sama ka doon, binata at dalaga naman si Liz. At saka na-meet ko na yan si Liz. Gusto ko yung disposisyon niya sa buhay. Napaka-friendly, charming, tahimik lang, di ba? At saka parang coming from John Lloyd, parang tama naman, Pinoy na. We have some opinions that echo yours. Monsi Kevin Sikat, sabi niya okay lang yun kasi malay natin dahil kay Liz Uy, gumanda palalo ang patakbo ni Pinoy sa Pilipinas. Sabi naman ni Mark Jude, hindi ako naniniwalang may relasyon si Pinoy at ang stylist niya na si Liz Uy. Kasi kinasal na si Pinoy sa bayan. Umabot ka na sa ganun, Mark Jude. In fairness sa'yo. O, ito naman ang sabi ni Marky Fajardo, hindi sila bagay ni Liz Uy. Kaya Shalani pa rin ako. Naku, mabuhay ang Valenzuela. Tama ba ako, Valenzuela, Mary? siguro yan. Si Marcelo Venzo naman says, what's best for Pinoy? I'm for it. Give him a chance to be happy. Sabi ni Trisha Pasagi, chick boy naman si Pinoy. Go, Shalani. Technically, hindi naman chick boy kasi nga break na kayo talaga. Alright. So there, at least iba-ibang opinion, pero yun lang po, kung sino man yung parties involved, sana sa kanila na lang manggaling. Huwag na tayong kulitin, di ba? Tama. And on that note, we'd like to greet Hil Bautista a happy birthday. That's from your loving wife. And anything you want Ako to say? gusto ko pasalamatan syempre ang Hair Wash Salon, Dr. Samana and Pai Calayan of Calayan Surgery Center, Tatagales for this wonderful outfit, and Doc Cherry Binaventura para sa aking ipin na sa wakas wala ng tartar after all Ako, these years. Joan Josa Quintas, thank you so much. Ton Lau, thank you. Dr. Vicky Bello and at the Heart Dental Services, thank you so much. At gusto ko rin magpasalamat sa mga taga-Gawad Kalinga because they assisted me and my friends yesterday. Nagkaroon kami ng relief effort dyan sa, Farm Built pala. Farm Built sa Tiaong, Quezon. So sa lahat ng mga taga-Gawad Kalinga, Tiaong, Quezon, hello sa inyo. I promise that I'd greet them. Ay, Okay, wait, go. ihahabol ko lang si Zang Zulueta did my makeup today at si Alvin for my hair. And you guys, watch out naman for my new billboards for House of Obaji. Sabi There's- sa Wow, sabay ko, congratulations. Magkakos ka ng traffic, girl. Huwag naman. Huwag naman sana. You deserve that billboard. Ako birthday ng pamangkin kong Dep na si Kenneth. Happy birthday. Ayan. Okay, ito na po. Mga kapuso, ang Party Pilipinas mainstay na si Bianca Kaya hindi na pala magaling sa pagsaya at mag-host dahil, nako ha, sa pinakabago at kauna-unahang music video ni Francesca Farr, si Bianca Kaya ang director mismo. Ito po ang kwento dyan. Sino
Walang mag-aakala na ang walang pinipiling anggulo na ganda ni Kapuso star Bianca King pipiliin magtrabaho sa likod ng camera dahil isang simple, no makeup and all na Bianca ang naabutan ng SC habang dinedirect niya ang kauna-unahang music video ni Kapuso Young Diva Francesca Farr. Si Bianca King isang direktor na! Rolling, 3, 2, 1, action! GMA Records, saka ng Artist Center and the Miss Annette. Kung pwede ko daw i-direct yung music video ni Francesca. Una, para to promote me also as a director. Tapos, para tulungan na rin si Francesca i-launch yung album. Todo suporta naman sa kanyang proyekto ang mga close friends na sina Richard Gutierrez na siyang leading man sa music video at si Raymond bilang creative consultant. Si Raymond ay aking sidekick. Si Raymond ang sidekick ko dito. Kapag may mga issues din ako about damit, uplook, location, si Raymond yung tatawagan ko at hinihingi ko talaga yung approve. Si Francesca, hindi naman makapaniwala sa mala all-star cast na grupo sa likod ng kanyang music video. Kay Direk Bianca, kay Sir Richard Gutierrez po, and Raymond. Kaya po, medyo kinabahan ako, pero sa mga gagawin ko naman po, ready naman po ako. Friends? Wala po ako masyadong masabi kasi lahat po nung binibigay po nila sa akin, all-out support po kasi. Kasabay ng bagong kinahihiligang linya sa showbiz, laki ba sa salamat ni Bianca sa napakalaking break na ito? Actually, kasama din ako sa pagpili ng song. Kung ano yung magiging first single niya. Pati in-entrust din nila sa akin kung ano man yung magiging itsura niya, yung makeup, yung outfit, lahat. So talagang ang laki ng pagtitiwala that they give to me. And cut! Okay. Tutukan si Marian Rivera. At ikaw pala ngayon ang nagsuot ng Magic Camiso na yan. Ang kanyang mga ibubunyag, one-on-one kay John Lapus. Alam nga si Super Inday nakatupis po rito, ang sexy ni Miss Marian Rivera. Ako ito ay balot na balot. Dahil po dyan ako po si Marian Rivera mula po sa Showbiz Central. Regina at Ogie, isisiwalat ang mga sikretong detalye ng kanilang pre-wedding pictorial. At ang ikinagulat na eksena sa Beauty Queen, Luis Alandi, na ilang tao sa pagrampa ng nakatrunks lang ang detalye sa kanyang pinag-uusapang paghubad mula mismo kay Luis Alandi. Live na live, susunod na.